Hello, isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat, ano? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman po tayo magsaliksik sa salita ng ating Amang nasa langit. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-follow po ang ating Facebook page upang updated po kayo sa bawat videos na ilalabas po natin. At kung magustuhan niyo naman po ang ganitong mga klaseng videos, ay huwag niyo kalimutang i-like at share niyo din po sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para naman po marami ang makapanood at mas spread po ang good news o salita ng ating Amang nasa langit. At kung handa ka na po, sisimulan na po natin ang discussion. Now we will discuss about the connection between the grace and the law, or ang biyaya at ang kautusan po. Ang connection between grace and the law. Sabi pa nila, nabubuhay na raw tayo ngayon. We are living in grace by faith, not by the law. Okay? And sabi pa nila, wala na raw po ang kautusan dahil nasa biyaya na raw tayo ng Mashiach na Mesiyas. Okay, so ngayon po, tatalakayin po natin ang bagay na yan. So, ano po ba ang grace? Ano po ba ang biyaya na sinasabi ng kasulatan? Ang biyaya po, ang grace po ay ito po ay binigay, the grace is given to those who guard not the law. Ibig sabihin po yung mga nagkasala po. Okay, binigay po ang grace, libre po ito. Okay, it was given freely po, libre lang ito, walang bayad po. Binigay ang biyaya sa mga taong sumuway sa kautusan. Okay, so nung mga tao po ang sumuway sa kautusan, nakatanggap po ng biyaya galing sa ating Amang nasa langit. Okay, sa pamamagitan po ng ating tagapagligtas na si Yeshua HaMashiach. So ngayon po, after po, pagkatapos po natin matanggap ang biyayang 'yon, okay, ano po ba ang mangyayari sa atin? Okay, after the grace is given, okay, the grace po, okay, ang biyaya po, ito po yung magsiserve as a second chance, our second chance po. Okay, kasi po nagkasala na po tayo. Okay, so the grace is given po. Okay, hindi po ang grace po is a license to do sin. Okay, so ang grace po, isa po siyang second chance po upang itama po natin ang ating mga pagkakamali. Okay, pero hindi po natin ito binili, kundi binigay ito ng kusa dahil po sa tinatawag na mercy. Opo, mercy. Okay, so dapat ang biyaya po ang magtulak, maghila sa atin po pabalik sa kautusan. Okay, dahil po ang kasalanan po ay yun yung mga taong sumuway sa kautusan. So ang grace po, ito po yung maghihila sa atin pabalik sa kautusan. Okay, hindi po ito magtutulak sa atin palayo sa kautusan. Okay, yan po ang grace. Okay, so si Miriam Magdalene po, kung natatandaan ninyo sa scripture, okay, si Miriam Magdalene po ay nagkasala base sa kautusan, okay, against the law. Okay, she sinned against the law. So ano po ang nangyari sa kanya? Binigyan po siya ng second chance ng ating tagapagligtas. Sabi niya, nung sinabi niya na go and sin no more. Okay, so nagkasala po siya, pero bago siya hinatulan, binigyan pa po siya ng second chance or ng grace or ng biyaya. Okay, pero hindi po sinabi ng Mashiach na go and you can make sin again and again. No, hindi po niya sinabi yon, kundi sinabi niya go and sin no more, o humayo ka at wag nang gumawa ng kasalanan. So ano po ba ang kasalanan? Okay, ano po ba ang definition ng sin or kasalanan base sa scripture? Okay, so in first Yehokanon, okay, first Yehokanon 3:4, First John. Okay, whosoever, it says, whosoever commits sins transgresses also the law or the Torah. For sin is the transgression of the law. Okay, so ang kasalanan po, malalaman natin na kasalanan ng isang bagay kung ito ay against the law. Okay, kung ito ay against the law. So, meaning to say, the grace is pulling us back to the law. Hindi po siya magtutulak sa atin palayo po sa kautusan. Okay? Ang biyaya po ay ang daan o
tulay upang tayo po ay bumalik sa kautusan na siyang walang hanggang kasunduan or the everlasting covenant. So, anong kautusan po ba ang tinutukoy natin dito? Of course, ang kautusan po ng ating Amang nasa langit, hindi po ang kautusan ni Moshe or commandments of men. Okay, actually, yung commandments of Moshe, the law of Moshe, has a spiritual meaning po. Pero ang tinutukoy po natin dito is yung 10 commandments, yung 10 utos po. Hindi po siyam, hindi po 8, hindi po 7. Okay? Hindi po siya 6, kundi po 10 utos po. Okay. Sinasabi ng mga pastor na wala na raw ang kautusan ni Moshe. Of course, sinasabi nila yan. At inisip nila na ang 10 utos ay kautusan din ni Moshe. Hindi po yan totoo. Dahil hindi naman po si Moshe ang nagsulat ng 10 utos, kundi ang kamay po mismo ng ating Amang nasa langit, ang kamay po ng Elohim ang nagsulat po. Gamit po ang kanyang daliri. Okay, dun sa bato, hindi po si Moshe. Okay, ang nakakatawa po dito at sinabi ng mga preacher na wala na raw ang kautusan ni Moshe, ngunit sinusunod pa rin nila ang kautusan ni Moshe. Okay, tulad po lalo na po kapag tungkol sa pera. Okay, pag-uusapan po natin 'yan. Okay, sinasabi nila na wala na raw ang kautusan ni Moshe, ngunit ang kautusan po patungkol po sa 10% or tithes or ikapo ay kautusan po ni Moshe, ngunit hindi po nila inabolish yun, kundi ay tinuturo po sa bawat sambahan po, bawat church po ang tithes dahil po pera. Okay? Pero po nire-reject po nila ang 10 utos kasi daw Moses law po daw ang 10 utos at wala na daw tayo sa kautusan. Okay? So nakakatawa dahil ginagamit nila ang kautusan, okay, para po manlinlang ng mga tao. Okay, ito po. They are collecting tithes even though they are not Levites. Okay, because ang may karapatan po na mangolekta ng tithes ay ang mga Levita po. Okay, tribo po ni Aaron. Okay, mga Levites. Ang tawag na sa ginagawa nila po ay pananamantala. Okay, nanamantala po sila sa mga tao. At upang matakpan po ang kanilang mga maling gawa, dinadaan po nila ito sa mga long prayers. Okay, mahabang panalangin. Okay, makikita po yan sa Matthew 23:14. Okay, hanapin pa natin ang Matthew 23:14. Matthew or Mateo. Okay, Mateo 23:14. Okay, ito sabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you eat up widows' house, and for the show make long prayers. Because of this you shall receive greater judgment." Okay, bali po sa Tagalog po dito ay ang sinasabi po dito ay nananamantala po sila sa mga babae pong walang asawa. Okay, pero ang ibig pong sabihin dito, yun yung mga pagkukuha ng hindi nila pag-aari. Okay, hindi po na pag-aari. So ibig sabihin po yung itong tithes po ay hindi naman po pag-aari ng mga pastor. So bakit po nila kinukuha? Okay, tinanggal pa nga ito sa Cebuano version ang verse 14. Okay, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung Cebuano version. Cebuano version po ng ito po, wala po siyang 14, 13 saka 15 lang, pero nilagay po na dito sa baba. Okay, ang sabi po dito, pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamo mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilupigan ninyo mga byuda o gikawatan. Okay, gikawatan po sa Tagalog po is ninakawan. Okay, ninakawan ninyo ang mga balo. Okay, gilupigan ninyo ang mga byuda o gikawatan ninyo sila sa ilang mga katigayunan. Okay, ninakawan ninyo sila sa kanilang mga ari-arian. Ug unya gipasigarbo ninyo ang inyong tag-as nga mga pag-ampo. Okay, long prayers. Tungod nini labing mangilad ang silot nga ipahamtang kaninyo. Okay po, yan po ang ginagawa nila. Okay,
They make long prayers po para matakpan ang kanilang mga maling gawa. Okay? So, pero marami po silang mga members. Bakit po? Kasi po, magaling silang magsalita. Okay? I mean, magaling po silang magsinungaling. Okay? So, ngayon po, pinipreach nila, okay, ang 10% or tithes, ngunit pinawalang bisa nila ang 10 commandments. Pareho lang po sila ng 10. Okay? Pareho po sila ng 10, pero po ni-reject nila ang 10 commandments, in-embrace nila ang 10% tithes. Okay? Ganyan po sila dahil po pera. Okay? So, masakit man sabihin, pero sasabihin ko mukhang pera. Okay? Mukhang pera po. Okay, so sila ay tinatawag na prosperity preachers. Yan po sila ang mga prosperity preachers. Mga mayaman din ang mga members nila. Okay? So balik po tayo sa grace. Gamitin po natin ang story. Gamitan po natin ng story. Okay? May isang taong nagkasala po sa batas. Okay? At dahil sabi ng batas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, or for the wages of sin is death. Tama po ba? Ay dapat sana siyang parusahan ng kamatayan dahil po nagkasala siya against the law. Okay? Ngunit dahil po sa awa ng kanyang nakakatandang kapatid, okay, inako niya ang kasalanan nito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang nakakabatang kapatid o kuya niya bago ito bitayin o bago ito patayin. Okay? Sinabi niya, kapatid ko, bayad na ang utang mo, bayad na ang kasalanan mo. Humayo ka at huwag nang magkasala ulit. Okay? Dahil kapag nagkasala ka pa ulit, nakamatayan ang parusa, wala na ako upang magsakripisyo ulit para sa iyo. Okay? So mababasa po yan natin ang sa Hebrew, okay? Sa Hebrew 10:26, okay? Hebrews 10:26, ito po ang sabi. For if we sin purposely after we have received the knowledge of the truth, there is no longer remains a slaughter offering for sins. Okay? Wala na po, ito po sabi sa Tagalog, sapagkat kung ang ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Okay? Wala na pong sakripisyo pa. Okay? Dahil po nagsakripisyo po ang isang tao, okay, ang Mashiach para po sa atin. Ngunit sabi sa Hebrews, wala nang pangalawang sakripisyo na mangyayari kapag sinasadyan nating magkasala. Okay? Matapos nating tanggapin ang katotohanan, matapos nating makilala ang katotohanan. Ngunit ano po ba ang sinasabi na katotohanan? Okay, sa Psalms 119, 142, basahin natin. Psalms 119, 142. It says, your righteousness is righteousness forever, or your righteousness is an everlasting righteousness, and your Torah is the truth, or your law is the truth. Meaning to say, ang sinasabi po dito na katotohanan or truth ay yung law or yung kautusan. Parang mathematical equation lang po yan. X is equal to blank, X is equal to 2, or Y is equal to 4. Ito yun po yung katotohanan is equal to kautusan, or the truth is equal to the law. Okay? Pag sinasabi pong katotohanan, ito po ay yung kautusan, yung law po. Okay? Yung Torah. Okay? Sinasabi pa dito, ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo ay katotohanan. So, katotohanan po itong kautusan sa Psalms 119, 142. Okay? So matapos nating makilala at tinanggap ang kautusan o yung katotohanan at sinadya nating magkasala, no more sacrifice at all. Okay? So mali po yung sinasabi nila na kahit magkasala ka raw po, basta tinanggap nyo daw po yung tinatawag nila na Jesus, o solved na po kayo, or wala na pong tawag ito, wala na pong condemnation daw. Okay? So mapupunta daw po kayo sa langit. Okay?
So save, tawag dyan, save, one save always save. Okay, one save always save. Pag na-save na daw po kayo, forever save na daw po, kahit po gumawa pa po kayo ng kasalanan. Okay, mali po 'yun. Okay, kasi sabi dito kapag ka tinanggap mo na at nakilala mo na ang katotohanan at sinadya mo pang magkasala, wala na po ang pangalawang sakripisyo para po sa iyo, sabi nito. So sa ginagawa po natin, kung sinasadya po natin magkasala matapos po nating matanggap ang katotohanan o makilala po natin ang katotohanan, ay para pong ginawa nating useless o ginawa po natin walang kabuluhan ang ginawa ng ating tagapagligtas. Okay, yung sakripisyo na ginawa niya. Okay, so dapat po hindi ganun. So dapat po isipin natin ang ginawa niyang sakripisyo upang hindi tayo bumalik pa sa kasalanan. Okay? Yun po ang dapat. Hindi po yung kahit nagkasala ka na ay hindi daw po mababago ang lahat. Save para po kayo. Okay? Forever save. Hindi po yun. So yung mga tao po na ganyan ay itinitulak po nila, okay? Yung one save always save, itinitulak po yung mga tao upang magkasala. Okay, kaya nga po maraming mga pastor, okay, sa mga may doktrinang ganyan, may mga pastor po na gumagawa ng kahalayan, okay? May mga nakulong po, okay, dahil po iniisip nila na kahit magkasala sila, okay, save daw po sila. Always save. Okay? So mali po 'yan. So ngayon po, yung ating discussion po ay connection po between, okay, ang connection between the grace and the law. Okay, ito po yung conclusion. Okay, hindi po lisensya ang grace, hindi po lisensya ang biyaya ng ating Mashiach para po gawin natin ang kasalanan. Kundi po ito po ang magiging tulay upang bumalik tayo sa pagtupad or paggagawa ng kautusan. Okay? So malinaw po ba? Okay? So ngayon po hanggang dyan na lang po ang ating discussion. So mga katanungan po, you can comment down sa comment section po at pag-usapan po natin at sasagutin po natin yan. At kung may suggestion po kayo na itatalakay po natin sa susunod na videos at iwan lang po kayo ng bakas sa comment section at pag-uusapan po natin yan. Salamat po. Hanggang sa muli. Shalom and Yahuwah shall bless you.